Amen. So, ayun po umaga ay isa lang naman verse ang pag-uusapan natin. Ito po ay nasa John 15:4. Basahin ko po sa NKJV, yung King James Version. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Ay po, yan po ang ating verse para ngayong umaga. Naririnig na yan ng marami. Madalas na rin yan nababasa natin dyan sa John. Pero ngayong umaga, yan nga ba talaga? Are we abiding sa Panginoon? Nangyayari ba talaga yan? This is just a reminder for all of us dahil malapit na po dumating ang Panginoon at lahat na nangyayari sa paligid natin, idilat natin ang ating mga mata, pakinggan natin ang mundo, baka tayo ay madala, kailangan natin maging matalino sa buhay ngayon. Kailangan natin ng karunungan sa Panginoon sa buhay natin ngayon. Ayan. Sabi dito, abide means to dwell, to remain, or to stay. Ang ating, hindi nga po talaga ako magaling sa title, kaya pinamagatan ko na lang po doon stay close. Ayan. Close ba kayo ng katabi nyo? Ay, hindi. Lord, patawarin mo kami. Hindi kami close sa isa't isa. Ayan. Stay close. Hindi stay out. Stay close. Ito po, John 15:4, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong time na malapit na po siya ipako sa krus o malapit na siyang mamatay. Alam natin na nakakita na po ba kayo, nakapunta na ba kayo dun sa isang tao na alam mo mamamatay na? Kasi madalas ngayon, biglaan na lang, wala tayo dun sa tabi. Sino po yung nakaranas na nasa tabi ng mamamatay na? Ayan, sa ating press lang, ako po tatlo na. Tatlo ng katabi. Pero salamat sa Lord, hindi ko nakikita yung huling hinga. Hindi ko kaya yun eh. Sabi ko sa Lord, sabi ko sa Lord, Lord, kung ang purpose ko kung bakit ako nasa tabi niya ngayon, ay para patanggapin siya, para ipanalangin siya at kamag-anak niya, huwag mo naman ipakita sa akin yung huling hinga. Hindi ko kaya yung dalhin. Napakahirap po nun. Salamat sa Lord kasi lagi nakatalikod ako, nakapikit ako bago siya malagutan ng hininga. Ayan. So sa mga taong malapit na mamatay, napakahalaga ng kanilang sasabihin. Amen? Kaya nga nila alapin natin mabuti, baka may pamana. Baka may nakasiksik sa ilalim ng unan hindi natin marinig. Na baka mayroon siyang kasulsilyo na itatago na lahat ang maraming perang binalot. Ayan. So, mahalaga. Importante. Same way dito. Doon time na si Lord naghahabilin na sa mga disciple kasi aalis siya. Sana yung mga disciple na nandun siya. Ginaguide niya ang mga disciple. Pero this time, alam ng Diyos na aalis siya at nagpapakalam na siya. Sana ko nagpapakalam. Oo, tingnan. Ayan. So, nagpapaalam na siya. At itong pagpapaalam nito, may pili. Ito po yung puso ng Diyos. Yan na yung nasa puso ng Panginoon that time. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ibig sabihin,
Alam ng Panginoon na pwedeng mawala ang mga disciple. Katulad din natin. Pwede tayong ma-detach. Pwede tayong mawala ng attachment sa Panginoon. Simula ko lang ito sa isang testimony. Sana hindi po ako umiyak. Pray niyo ako. Ganun eh. Last year, nung namatay si Kuya, hindi ko po alam. Kasi nga, lagi ako nasa church. Nasa intercessor ako. Natin ako ng mga fellowship. Hindi ko alam, may nangyayari na sa loob ko dito. Unaware ako doon kasi dininay ko na talaga yung depression period na yon. Sabi ko, Lord, ayoko dumating doon sa depression na yon. Ayoko mawalan ng ulirat. Dahil sa isang tao, katulad ko ha, although may mga kamag-anak na ako, may stepmother, sa isang katulad ko na nawala ng nanay, pagkapanganak wala na ng nanay, ngayon ko lang po nalaman ng kapanganakan ng aking nanay. June 27 ako pinanganak, 1980, namatay siya, August 2. So meron pa kami sa buwan. Wala, linggo lang. Linggo lang, ano? O days lang. Pero ang po ay premature. Diba? 7 months. Kasi laki na, size 7 na sapatos. Ang tanging maganda lang po sa akin na yung aking mata. Hindi po alam yung itsura ng premature. Ayaw yung tingnan. Ang premature baby, hindi ka tingin-tingin. Pag aalis ka talaga ng tingin eh. Kasi hindi siya maganda. Ngayon na lang po talaga. Ngayon na lang po talaga. Ayan. Baka ba premature. Hallelujah, Lord. Diba? So, nanay, wala. Nagalang ka sa akin, Lola. Lolo, nawala. High school yun. Tita ko, naniwan ako sa tita ko. Namatay na rin. Nagtatrabaho na ako. Umuwi ako sa tatay ko. Namatay na rin. O, diba? Lastly, si Kuya. Siya yung kasama ko. Namatay. So, sa akin ang hirap. Lord, bakit mo akong tinira? Pwede mo namang kinuha na ako sa tiyan ng nanay ko. Kasi bawal ko si nanay, mga na, last na ako. Dapat hindi na, pinatatanggal na po ako sa tiyan. Kasi mamamatay siya. Namatay siya. Diba? Ay, pero wala po akong curse ha. Hindi ako nagtatagal ng curse sa family. So, nawala. At yung mga tito-tita ko naging tatay-tatay, wala na rin. Yan. Lord, bakit? Tinanong ko, Lord, bakit ako natira? Ba't di mo na ako isinama? Sa haba ng panahon na yun, 2 months ago lang po ako naka-recover. Hindi ko alam. Kasi pinag-pray kong kunin na ako ng Lord. Isang taon na higit. Araw-araw ko pinapanalangin na. Lord, kunin mo na ako. Kasi parang wala naman ako sa isay. Para saan pa ang buhay ko? Yun ang nasa isip ko. Nasa isip ko yun, hindi ko alam, unti-unti, lumalayo pala ako sa Panginoon. Nagpipreach ako, yes. Doon ako nakakabalik. Nakakabalik ako, ha? Kasi nagpipreach ako. Itong mga huling buwan, sabi ko, Lord, ayoko na nitong state ng sarili ko. Kasi hindi ko nakikita ang reason talagang mabuhay. Parang ginagawa ko na ng obligasyon ang lahat. Obligasyon ko mag-preach kasi associate pastor. Obligasyon ko sumama sa mission kasi kailangan sumama doon. Para bagay yung buhay ko, nakadepende na lang sa ginagawa ko sa araw-araw. Yun pala yun, unti-unti akong namamatay spiritually. Pero para bagang BP, tataas bababa, tataas bababa. Ganun pala. Ganun yung nangyayari sa akin. Ito lang nakita. Nung isang beses nagpunta kay Ma'am Helen,
Kaya naman ako napunta doon. Meron kami ipagpe-pray na tao. Mahirap po mag-pray, nakakagutom. Yung intense prayer, sabi ko nga sa kanya, Ma'am, salamat. Kasi nakabalik ako doon sa pananalangin. Oy, huwag kayong judgment na sa akin daw nagpe-pray. Nagpe-pray ako, pero ang prayer ko ganyan na lang. Na hindi ko yung dating ginagawa. Kasi nakapunta na ako sa panalangin malalim. Okay? Pagdating ko doon, nagpe-pray kami. Nag-text siya sa akin ng umaga, nasa school ako, pag-pray mo to. Nakabalik ako na kahit ako nagtuturo, yung espiritu ko nakakonekta sa Diyos kasi meron kami pinaglalaban. Nilalabanan namin yung kaaway na ginagawa doon sa ako. Lord, thank you. Binalik mo ako. Nag-uumpisa na akong bumalik. Nag-uumpisa na mabuhay yung namatay sa akin. Kaya siguro ito yung verse, abide. Hindi lagi na lahat na nakatayo dito sa unahan ay hindi babagsak. Bumabagsak din kami. Hindi nyo lang halata. Nahalata nyo bang bumabagsak ako? Nahalata ba ng mga tao sa paligid ko? Siguro si Ate Franz kasi matalas sa discernment niya. Hindi lang yung sinasabi siguro sa akin. At saka si Pastor. Wala nakakahalata. Kasi pastora. Pero ako nahalata ko sa sarili ko. Unti-unti, nawawala na ako sa Lord. Salamat sa Lord kasi nakakapag-preach. Kung hindi ako aaksay ni Pastor, wala na. Wala na po ako. At detached na ako sa Lord. Yun po yung akin. Hindi not because of the sin, but because of the things that had happened sa akin. Mahirap yung pagsubok na yun sa akin. To bear it, napakahirap. Kaya, salamat sa Lord. If you still have your parents with you, appreciate them. If you have your brothers and sisters, appreciate them. Spend time with them. Mahirap po ang walang kasama. Bakit di ka nag-asawa, ma'am? Ibang usapan yun. Pero mas mahirap ang wala si Kristo. Amen? Yung nahihirapan ka na, wala pa si Jesus sa'yo, unti-unti talaga tayo mamamatay. So, abide in me. Kamustahin natin ulit ang ating mga sarili. Close pa ba tayo sa Lord? Feeling close na lang tayo sa Lord. Hindi natin naramdaman ko nun, feeling close na ako sa Lord. Pero wala pala, nadi-depreciate na ako spiritually. Okay? So, yung kapaligtaran ng abiding ay yung detach. Pero may positive and negative yun eh. Detachment, kakabit ka ulit sa Lord, or detachment na hihiwalay ka sa Panginoon. Meron po ako nilista dito ng mga ilan na pwede natin bantayan sa ating mga sarili. Bantayan niyo po ito sa inyong mga sarili. Obserbahan niyo po ito sa inyong mga sarili. Para makalaman natin, ako ba ay nakakabit pa? Ako ba ay nananatili pa sa Panginoon? O ako ba ay naandito lang, church-goer na lang? Kasi wala na akong magawa sa bahay. Kasi naandito ang friends ko. See? One is less involved. Unti-unti tayo nag-detach sa Lord kung meron na tayong ganito, less involved. Unti-unti ka nang nawawala sa gawain. Dati natin excited, dati nagagana ang puso mo, na ikaw ay dumalo sa mga gawain, pero ngayon, ang dami na natin naiisip na dahilan para hindi dumalo sa gawain. Kaya mong magbigay ng 100 dahilan kung bakit wala ka sa youth night. Kung bakit wala tayo kahapon. Kung bakit wala tayo noong nakaraang linggo.
Marami tayong pwedeng maging dahilan. Less involved. Nawawala na uti-uti. Meron naman dadalo, pero yung espiritu wala. Yun naman yun. Mahirap naman yun. Nandito nga, pero alam niyo po, sa pagdating ng gawain, kailangan buhay yung espiritu mo. Hindi lang yung katawan mo, itinulak mo doon. Pag sinabi natin buhay yung espiritu mo, kahit tatlo kayo o dadalawa kayo na doon, alam mo ang Diyos ay kikilos at may gagawin sa gawain na yun. Hindi mo mararamdaman na pagtapos mo umalis sa gawain na yun, parang napagod lang ako. Bakit ba kayo nasayang ko yung oras ko? Hindi ganun dapat. Ilalagay natin sa ating mga sarili, kaya katadalo doon, kasi the Spirit nagpapunta sa iyo doon, ang Espiritu ng Panginoon, pumunta tayo doon. Dala mo yun, hindi lang yung sarili mo. Pangalawa, nadedetach tayo if we are preoccupied or distracted. Napakaraming concern sa buhay. Napakaraming hinahanap. Hindi natatapos yung alalahanin. Na para ba kulang yung kamay ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos para masolusyonan ang lahat ng hinahanap. Distracted. Church, hindi natin kaya lahat ng concern, sarili natin. We need God. Huwag tayong magpa-distract. School man yan, trabaho man yan, o nasa bahay na sa katutok ang gawain na hindi natatapos, huwag tayong magpa-distract. Saan mo inuubos ang araw mo, ang oras mo? Pangatlo, disinterested sa God's Word. Posible ba to? Mananampalataya na ako, bakit ako disinterested sa God's Word? Posible siya sa paraan na kahit nagsa-church ka linggo-linggo, pumasok lang dito lumabas. Wala tayong pagpapahalaga doon sa salita ng Panginoon. Kapag tayo ng devotion, yung gusto mo lang yung naririnig. Sarili mo lang yung naririnig mo, hindi na yung pananalita ng Panginoon. Kinakailangan pag tayo nagbasa ng salita ng Panginoon, magpa-pop up yun, oh Lord. Nakakailang linggo, ilang taon na tayo? 60, 70, 40, 21, ilang taon ka na sa church? Ilan na doon yung word na talagang naglagay sa puso mo? Na nandyan. Ang dami na natin ginagawa sa gawain na nakakarinig ng word. Hindi na natin nabibigyan ng pansin. Wala na tayong panahon sa salita ng Diyos. Nakikinig naman po ako sa mga motivational speaker. Nagagaling nga po nila eh. Ang dami magagaling na preacher. Kahit napakadaming magaling na preacher, na lagi-lagi mong pinakinig ka kahit maghapon, if you will not apply mismo o hindi mo binasa at hindi mismo nangusap sa iyo, wala din yun. Pwede kang mahiwalay. Kasi yung salita ng Diyos, yun ang nagkakabit sa atin kung bakit tayo nananatili. Amen? Worthy ba ang Panginoon na magbasa tayo worthy ba na magbasa tayo ng salita ng Panginoon? Amen? Church, magbasa tayo. Huwag lang yung narinig, ang galing talagang mag-usap. Ang galing ni ganito, ang galing ni ganyan. That is his or her own reading or kanyang study doon sa Word. How about you? Ano yung dumating sa'yo? Basahin mo ulit. Ano dinating ito sa iyo? Diba? Pang-apat, detachment na ito kapag yung
keep on complaining and you are unsatisfied. Pansinin natin, ano ba ang ating naririnig sa ating mga bibig? Bawat kahit kapirasong bagay, nakakareklamo pa ba tayo? Anong ulam? Yan na naman, reklamo. Ito muna ang bago. Hindi na naman, reklamo. Ang balas-balas naman ang init-init. Totoo naman, Lord. Pero pwede naman pag-ginawahan. Itong teacher namin to, ito si Professor, dami namin ang pinapa-assignment. Yan ang mga doon tayo magtalaan. Pag-pray niyo po yung mga professor ninyo, masyadong madami magbigay ng mga assignment, ha? Sabi, at kayo napapapasok paglinggo. Is the Lord, hindi po si Professor Tom. Ay, bakit? Professor na pa eh. Di ba? Pero sapat lagi ang araw. So, dapat, yung ang dami nang hinahanap sa church. Alam niyo, mapapalad na ngayon, marami na nag-ahatid. Doon ako una-una, alas 10 ng gabi, mag-isa ako naghihintay dyan sa labas. Dahil sige, diretso hanggang Santa Cruz. O, ngayon, marami na nag-ahatid sa inyo. Mapalad kayo. Okay. May mag-ahatid naman, di ba? Ate? Di ba? Asan yung malayo-malayo daw bahay natin nila pastor? Sino yan? Si Marka, wala. Jake, baka kailangan ng motor. Nakakali mo si Marka. Joke lang. Ayan. So, marami na complain. Marami na unsatisfied. Hindi ka na nasasatisfied sa mga ginagawa ko. Paano ba ganyan? Nawawala na yung ating attachment sa bahay. May ministry naman po ako. Okay lang may ministry, but do not miss the tree of life. Kahit tayo may ministry, iba pa rin yung ikaw yung naka-attach. Sarili mong relasyon, yung mutual relationship mo sa Panginoon, yung closeness mo sa Panginoon. Mawawala ang fellowship, mawawala ang lahat, pero yung closeness mo sa Lord, naririyan yan. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Ikaw lang. At ikaw lang naman din ang magdidesisyon. Abiding ay desisyon. Piliin mo manatili. Self-sufficient or self-sufficiency. Isa pa ito na nakapag-detach. Ito yung di mo din nakikita na ang tiwala mo pala ay nakalagat na sa sarili, sa kakayahan, sa kaya mong gawin. Kasi napoprovide. Congratulations sa mga magulang, sa mga kabataan na nito na well provided ng kanilang mga magulang. Yung hindi pa, what's that? Breadwinner. Kasi provided pa lahat. Diba? Sa isang breadwinner, mahirap ito. Paglabanan yung self-sufficiency or self-sufficient. Kasi kaya mong gawin para sa lahat. Kailangan mong gawin ito para ganito, para ganyan. Pero hindi mo alam, nawawala ka na rin pala. Kasi inaasahan mo na lang yung sarili mo. Yung tinatawag natin, thank you Lord, glory to me. Huwag tayong dumating doon. Sa thank you Lord, nagawa ko to, pero glory to me. Kasi bakit glory to me? Hindi mo naman sinama si Lord dun eh. Natapos mo ang lahat, hindi kasama si Lord. Glory to me yun, hindi glory to God. Be aware. Baka self-sufficient na tayo. No? Hindi na talaga tayo nanasa sa Lord. Ang agawin ng kaaway ang lahat ng yan. Akala natin naka-act na tayo sa Lord, pero unti-unti, inaagaw na tayo ng kaaway. Be watchful, church. Be watchful. Pailalim. Hindi magbibigay ang kaaway ng visible, ng nakikita mo kilos niya. Kasi tatanggihan mo kagad yun eh. Alam mo,
magaling magplano. Smooth niyang kumilos. Sa akin nga, di ba, yung testimony, smooth ang kilos niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na unti-unti na niya ako, na unti-unti na namamatay. Natutuyot. Unti-unti na natutuyot ang spiritual kong buhay. Mapabata, mapamay gula, mas bata pala. Sorry, friend. Ang hirap kasi marami nang umupit sa matanda. Ako okay lang naman kasi sa akin kahit tawag naman kay din Lola. Lola! Parang mahirap din pala pagkagawin siya. Ayan. So, di ba? So, yun. Tingnan natin ang gawa ng away. Kalaban natin yan. And unconfessed sin. The day na touch tayo, pag meron tayong unconfessed sin. Ano ito? Maliliit na kasalanan, nagpapatong-patong, na hindi mo alam, yung pagpapatong-patong na yon, lumalaki. Nawi-withdraw ka na din sa Panginoon. Yung ba parang, bakit nagiging unconfessed din siya? Kasi nakikita mong natural lang na nangyayari. Gano'n naman din ang ginagawa nila eh. Ito din yung sinasabi ng mundo eh. Hindi lang ako gumagawa. Pero alam mo sa sarili mo that's wrong. That there's something wrong. Pero hindi mo na hinihingi ng tawad sa Diyos. At niliko ang sarili. Bisa ka naman ako mag-cheating. Saka hindi naman po totoong cheating ginawa ko. Nagpasilip lang. Hindi naman po lahat kinopya ko. Lala ko po yung isang bata, hindi ba nang magbasa. Pati pangalan ng katabi, nilista na. Grade 2 po yun. O diba? Pati nilista na. Ikaw ba to? Kopya mo pati pangalan. So, yun eh, hindi marunong magbasa kasi. Eh, marunong naman tayong magbasa. So, huwag mong kopyahin yung ginagawa ng iba na alam mo, it does not please God. Diba? Huwag na natin kopyahin yun. Marami tayong unconfessed. I-check natin ang sarili. At hingin natin sa tawad. Ang tawad sa Lord. Mabilis ang pananahala. Di ba sabi nga, kung alam mo yung mabuti at hindi mo ginagawa ito ay... Mabuti ba mag-church? Lord, patawarin mo hindi mo mag-church sa isang linggo. Ayan. Pwede humingi na tawag. Di naman tayo i-judge ng Lord. Mahabagin ang Panginoon. Kaya lang minsan masyado tayong salbahin sa sarili natin. Kasi lagi natin iniisip anong sasabihin ng tao sa atin. Don't mind them. No? Kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Okay po? Amen? Ayan po yung mga makakapag-detach sa atin. Yang na ilan lang po yan. Na kapag hindi po tayo hindi naging aware, baka mamaya, akala natin nakakapit pa tayo kay Jesus, hindi na pala. Delikado po tayo pag hindi tayo nakakapit sa Panginoon. Mawawalan tayo ng covering. Covering is very, very important. Dahil hindi natin kaya lumaban mag-isa. Kailangan natin ng covering. So, sabi po dyan ay, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. May bunga. Kailangan nating mamunga. Hindi lang naka-attach. Dahil naka-attach ka, dapat may bungang pinoproduce. Alam niyo po yung puno ng langka. Ako'y hanga-hanga doon. Kahit yung pinakalaylayan niya. Halimbawa ito yung puno, ito yung mga dahon. May bunga dito sa baba. Utukan pa sila doon, ang laki pa. Pero hindi pumapagsak yung branch. Kahit may doon sa nakaganon, may bunga doon, bumagsak ba yung branch? Hindi kahit kaano kabigat. Yun nakakapit sa kanya, hindi bumabagsak. Church, kahit kaano kabigat na nakakapit sa'yo,
Kung nakakonekta ka doon sa puno ng buhay, hindi ka babagsak. Lalago at dadami ang iyong bunga. At anong bunga ang nais ng Panginoon? Una ay bunga ng character. Christian character or GMRC. Spiritual GMRC. Ayan. Salamat na lang at hindi po aalasin yan sa bagong curriculum. GMRC. Minsan nagsasabi tayo ng ganito. Yung tao niya parang walang GMRC. Pero tayo na mga mananampalataya, kinakailangan meron tayong GMRC. Spiritual GMRC na nasa Galatians 5:22-23. Alam to ng mga naging TMA. Galatians 5:22-23. For the fruit of the Spirit is joy, peace, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Kailangan natin yung qualities na yon. Yung mga qualities na yon, yun yung bunga ng pagka-attach natin sa vibe. Character, Christian character. Si Christian, yung GMRC. Ayan. Kasi hindi mo kaya maging mabait mag-solo. Kaya hindi ba maging mabait mag-isa? Kapag andyan na yung tao na yun, gusto mo pa bang maging mabait sa kanya? Kung ikaw na lang? Di ba hindi? Napakadaming nakakagalit sa mundo ng mga tao. Pero hindi tayo kasali doon. Huwag tayo maging dahilan na nakakagalit na kapwa. Men, kaya kailangan natin yung Christian character. We need love. We need joy. We need gentleness. Meekness. Tingnan ang katabi, gentle ba yan? Hindi ba yan magagalitin? Tingnan nga, hindi na ba yan mainitin ang ulo? Mga magulang, hindi na ba mainitin ang ulo? Kakakpak na naman ang mga pigat. Dami na sinabi, pwede na mamaya hugasan. Kung napapagod. May self-control. Hindi muna ako papasok ngayon. Absent muna kasi I'm tired. Diba? Self-control. Yung absent na yun, hanggang bukas na yun, ayoko kasi makita yung classmate ko at saka hindi matapos yung aking research. Hindi muna ako papasok. Kaya ba natin kontrolin pa yung mga sarili natin sa mga bagay na kung saan ma-detach tayo? Yung mga nasa mundo. Ano kayo? Kaya ba ba? Hindi natin kaya lahat yun. Kailangan natin ang fruit of the Spirit. At magkakaroon lang tayo doon kapag tayo ay nasa Lord. Amen? Yan po isang bungang hinahanap. Pangalawang bunga ay Christian converts. Kinakailangan natin magkaroon ng bungang kaluluwa. Naalala ko nung sinanay niya, nag-NCBT, napakasipag niya mag-share ng gospel. Pag nagti 3-minute gospel ang nanay niya. Ngayon, nanay niya, nagti 3-minute gospel. Pa kayo. Sa inyong mga kumare. Okay? So, kailangan natin ng bungang kaluluwa. Para meron tayong cell members. Yung mga bagong yung kailangan nyo ng bungang kaluluwa. Magpasama sa ibang mga leader ng youth. Ate, samahan mo ako. Meron akong kaibigan gusto ko makakilala sa Lord. Lagi namang available yun. Ang mga ate kuya. Ano? Kailangan yun. Kailangan po natin magkaroon ng bunga. Pwede pa ba tayo magkabunga? Kaya pa ba natin magkabunga ng kaluluwa?
Napakadami pa. Napakadami pa. Napakadami pa sa paligid natin. Bungang aalagaan. Let's bring souls sa Lord. Padamihin nga natin, dahil ito naririnig eh, padamihin natin ang tao sa langit. Masyado malaki ang langit, padamihin natin. Pangatlo, ang bunga ng servanthood. Yan. Kinakailangan ay may puso na tayo nito. Bilang mga nasa Panginoon, may heart na tayo bilang mga servant. Kahit gaano nang kataas ang narating natin sa buhay, ang pagiging servant, hindi dapat natin iwawala. Kahit ba ikaw ay CEO na, kaya mo pa rin ayos ng silya at ilagay sa likod. Kahit ikaw ay engineer na, kaya mo pa rin maghugas ng pinggan kahit marami na tayong ID na license. Yun po ang requirements dito sa church. Pag maghuhugas ng pinggan, may lisensya. Nasa mga kamay na naghugas na ng pinggan, may lisensya. Ayan po. Na, kahit ikaw pa ay CPA na, ayaw pa rin magkudkod ng CI, that is service. Eh? Wah! Mataas na ang sweldo ko eh. Malaki nga ang tinatights ko eh. Bakit ako mag-aayos ng silya? Bakit ako magwawalis? Bakit ako pupunta kay kapatid? Kayo na lang. Servanthood. Kailangan natin yun. Then, so yan po yung bunga. Kaya nga, hindi natin yan magagawa kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon. At sabi sa dulo, at paano ba naman tayo magre-remain? Ito na yung dulo. Paano tayo mananatili sa Panginoon? Unang-una, para tayo manatili, para tayo magtabay, we need to upgrade our prayers. Iangat na natin ang level ng pananalangin natin. Hindi na yung Lord, ako, Lord, ako, Lord, ako, pwede ako, pwede ako. Bigyan mo akong ganito. Kinakailangan ang prayer natin, lumalawak na. Minsan ba sa personal yung buhay ay pag-pray ng Pilipinas? Taas ang kamay, nakapanalangin sa Pilipinas, their own, sa kanilang personal na prayer. Salamat sa Lord sa mga tumakas. Yung ikaw ngayon, nagpe-pray ka gabi, sarili mo, pero naalala mo ang pagpanalangin ng Pilipinas. Church, pray for the Philippines. Yung bigas na 43 pesos, ngayon 58 na. Hindi natin ito nararamdaman kasi nagpo-provide ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kumakain pa tayo, pero yung mga nasa laylayan ng lipunan, hirap na hirap, ikahos na ikahos, ni hindi na makabili ng bigas. And we are part of it. We need to pray for the Philippines, for them. Pray for our economy, for them. Hindi tayo mahihirapan kasi ang Diyos, pag humingi tayo, nagpo-provide. Kilala natin kasi sila. Pero paano yung iba na hindi nakakakilala sa Panginoon? Isama natin sila sa panalangin. Yung mga batang nagugutom, yung mga wala na yung isip. Yung anong tawag na? Yung mga bipolar, yung mga ganon. Isama natin sila. Tumingin tayo sa mundo, tumingin tayo sa Pilipinas. Last time I prayed, tumingin ako sa Lord, ano nang nangyayari sa aming bansa? Tulungan mo ang mga Pilipino. Kami po, bilang guro, kita ko, although ko po nasa pilot,
Pag pilot, maayos ang magulang niya, may kaya. Pag lumipat ka ng ibang section, kita mo yung hikahos. May pumapasok, walang hapunan, walang alpusan. Wala rin baon. Kita namin yun. Kita ng mga mata namin yun. Nakikita namin yung bata. Pero, kasi kami nandun sa field. Pero kayo, na hindi nakakakita ng kalalagayan ng mundo o ng Pilipinas, please, may heart tayo. Let's upgrade our prayers for them. Let's help our Filipino children. No? Mag-pray tayo sa Lord. Kaya natin yan sa panalangin. Ano ba nangyayari sa taas? Ano bang ginagawa ng ating Pangulo? Ano na bang ginagawa sa Kamara? Ano na ba yung mga tao nakakulong hanggang ngayon, nakakulong namatay na? Hindi na nabigyan ng provision. Hindi na nakalaya. Lawakan natin, ang dami nila. Pag-pray natin ang mga nasa jail. Gusto rin nilang lumaya. Pag-pray natin may tumanggap sa kanila makapagtrabaho, makapagbagong buhay. Yun po yun. Let's upgrade our prayer for us to remain sa Panginoon. Kasi kung sarili lang natin at hindi nabigay ng Diyos, aalis tayo sa gusto. Kapag marami lang hinihingi sa Diyos at hindi naman natutupad, aalis ka talaga sa Diyos. Pero kung hahabakan natin ang ating panalangin at makikita mo ang tinugon ng Lord, yung prayer mo kay ganyan, that's it, you will remain sa Panginoon. Amen? Lakihan natin ang panalangin. Pangalawa, para mag-remain at mag-abide sa Panginoon, exalt God's Word in your life. Pagyabungin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Sabi sa Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun pa ba? Yun pa po ba ang dating ng salita ng Panginoon sa buhay natin? Ilaw mo pa ba siya? Lampara pa ba natin ang salita ng Panginoon o hindi na? Palaguin natin, Jesus is the bread of life. At ang salita ng Diyos ang ating pagkain. Amen? Exalt God's Word in your life. Bisihan natin ang sarili natin sa pagpapalago ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Makikita niyo yan kung hindi na tayo naka-focus doon sa sarili lang natin. Makikita niyo yan kung unti-unti lang tayo bumabait. Naalala ko kahapon, sabi, lumapit sa pastor, lagi-lagi pinagagalitan. Yung mga lagi-lagi pinagagalitan ng pastor. Lumapit. Pag lagi-lagi, ibig sabihin, hindi natututo. Lagi-lagi pinagagalitan eh. Ito kayo lang yun ang nangyayari. Lagi-lagi na rin yun ang pinupula sa'yo ng cell leader mo. Kaya hindi na natututo. Baka wala kang ginagawa. Pagbabago. Nasaan yung exalting the Word of God in your life? Kailangan i-exalt. Kailangan nyo na mag-magnify. Salita ng Diyos. Ang dami. Sobrang dami. Diba? Sobrang dami. Kapag na-magnify natin ang Word of God sa buhay natin, all our worries and concern, alam mo, isa na ang may control. Talagang masasabi mo, Lord, ikaw nang bahala. Lahat naman ang meron tayo, ang Diyos lang ang may control. Amen? Wala naman tayo magpagyayabang sa Lord. Lahat ng meron tayo sa Kanya nagmula. Amen? And last, para tayo mag-abide sa Panginoon is our self-inventory. Self-inventory. Bawat araw, we need to check ourselves. Tapos ang panahon, tapos ang maghapon. Ako po, ginagawa ko yun. Ano pong ginagawa sa maghapon, parang napagod lang ako. Parang walang nangyari.
Okay? I-evaluate natin ang sarili natin. Kung yun ba, maghapon natin ay nakarelate tayo kay Jesus. Kasi pag hindi tayo nakarelate kay Jesus, nakarelate tayo sa iba. Ano yun? Pag nakarelate, naka-steady ka. Saan ka naka-steady ng araw na ito? Sa anger? Naka-steady ka ba sa sin itong araw na to? Naka-steady ka ba sa shame? Naka-steady ka ba sa sadness? Kasi kung hindi ka naka-remain kay Jesus ngayong araw na to, saan ka naka-remain? Anong ginagawa mo? Why are you restless? Bakit tayo restless? Bakit tayo pagod? Bakit tayo hirap ngayong araw na to o kaya bukas? Hindi pa dumadating yung bukas, pagod na. Pero ba gano'n? Hindi pa nadating ang Lunes, pagod na. Kasi hindi tayo nakarelate kay Jesus. Ang tunay na kapahingahan ay nasa Panginoong Jesus. Amen. Abay, baka nakadetach tayo. Pagtapos na, hingi tayo ng tulong sa Lord. Na, Lord, gusto kong mag-remain sa'yo araw-araw. Maging aware ako na kailangan kita araw-araw, Jesus. Kapag yung araw na ito ang nanatili sa'yo ay fear, maghapon, magdamag, kinabukasan na lang mo pa, wala doon ang Panginoon. Pag yun ang kumilos sa iyo. Kasi hindi naman ang bibigay ng takot ang Diyos. Amen. Yung alalahanin mo, pag yun ang nag-remain sa iyo, ilang buwan na, nasaan ang Panginoon noon? Hindi ka nag-remain sa Panginoon. Let's remain. Let's abide sa vine. And Jesus is the vine. Para tayo mamunga. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, gusto kong mag-remain sa iyo. Para sa dulo, masabi natin, yung buhay natin sa mundo is worthy. Lord, yung pinahirap mo sa aking buhay, ginamit ko sa maayos, sa tama. Ayaw natin dumating tayo doon sa coffin, natitingin lang tayo ng tao na sayang ang buhay. Namatay na lang, sayang. Church, what? Gusto natin pag may tumingin sa atin doon sa coffin. Good job. You have served your purpose. Sa isang iglap, pwede tayong mawala. Si Cyrus po, pangalawang buhay na yan. Pwede siyang nawala na nung isang araw. Kasi ganun po yung nangyari sa kapatid ko. But the Lord gave him another chance to live. Kasi may purpose ka. Heart attack po siya. At the age of 20. Kaya ginagawa lang naman yung mag-aral. Paglaro basketball. Second life yun. Yung abide. Abide in me and I in you. Ang Lord hindi nakalis sa'yo. Hindi kailanman iiwan tayo ng Diyos. Kung ito ang Panginoon na nanatili, ikaw lang ang makakapagpagawa o makakaroon ng attachment sa Kanya. Ikaw lang din ang gagawa ng dahilan para matanggal sa Kanya.
Maraming dahilan para bumalik tayo sa Lord. At marami ka rin pwedeng maging dahilan para umalis sa Lord. Pero sana, makita mo, yung buhay ka pa ngayon, sapat na para mag-remain tayo sa Panginoon. Have we served our purpose? Nagawa na ba natin yung purpose natin? O napupuhay na lang tayo araw-araw? May plano pa ang Diyos. Huwag tayong humihinga lang sa mundo. Mabuhay tayo. Mabuhay tayo. Iba yung buhay na gusto ng Panginoon. Iba yung buhay. Pag na-miss natin yung pagkabit sa Panginoon, we're missing everything. We're missing Jesus. Let us not miss yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Sana, church, nakikita niyo yung weight ng John 15:4. Abide in me, and I in you. Kasi ayaw ng Diyos na maniwalay tayo sa Kanya. Kapag umiwalay tayo, wala na. Wala kang kayang gawin. Kahit sa akala mo may ginagawa ka, busy ka sa mundo, wala yun. Hindi yun yun. Hindi yun yung essence of life. Because as you abide sa vine, binibigyan ka ng direksyon para doon sa nais ko sa iyo. Amen? Amen? Huwag tayo mag-detach sa source natin. Kailangan natin siya. Huwag lang kung kailan tayo. Sabi nga, yung tukso at pagsubok, magkaiba yan. Yung tukso, magpapalayo sa iyo sa Diyos. Yung pagsubok, dapat yun, nagpapalapit lalo sa iyo sa Diyos. Pero kung ikaw ay sinusubok at lalo ka pang lumayo sa Lord, saan ka kukuha? Diba? Nangyayari ang mga bagay para mag-exalt ang name ng Lord. Yun yung pagsubok. Pero yung tukso, lalayuan mo yun. Yun talaga yung magpapaliwalang sa atin. Kaya pa natin tumayo.